This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte nagtuo nga wala si Pastor Kibuloy sa KOJC compound. Tensyon ni Ulbutali Kapulisano KOJC members dihang ablihan sa PRO 11 ang Emerald Gate sa compound. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Mitambong si Vice President Sara Duterte sa ikawalong tuig sa paghinumdum sa Rojas Night Market bombing sa Davao City. Samtang doon na kinipanaghap kung asa si Pastor Apollo Kibuloy. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara, nanawagan si Vice President Sara Duterte nga maghahiusa ang mga Davaoenyo sa pagbatok sa terorismo. Kini ang gibutyag atul sa paghinumdum sa ikawalong anibersaryo sa Rojas Night Market bombing sa Davao City. Samtang sa personal nga panglantaw ni VP Sara, wala na matud pa sa Davao City si Pastor Apollo Kibuloy. Domingo sa hapon, gipangunahan ni Vice President Sara Duterte ang programa alang sa paghinumdum sa ikawalong katuig nga pagpamomba sa Rojas Night Market sa Davao City nga mikalas og 16 ka kinabuhi o gikaangol sa laing 69 ka tawo. Sumala sa bise ang ngayang iampo nga dili na kini masubli pa. Busa hangyo niya sa mga Davaoenyo. Dapat magkaisa kontra terorismo, suportahan natin ang ating mga law enforcement agencies pagdating sa mga trabaho nila kontra terorismo. At dapat lagi tayong maging mapagmasid. Kung meron tayong nakita, dapat tayo ay magsalita, mag-report kaagad sa Task Force Davao para na-actionan yung mga information na nakukuha natin sa iba't ibang komunidad. Padayon ang paghatag og assistance sa Davao LGU sa mga nasamdan ug nahibiling pamilya sa mga mipanaw sa maong trahedya. Samtang sa padayong operasyon sa kapulisan sa pagsilbi og arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy ug upat pa ka akusado sa sulod sa KOJC compound sa Davao City, gibutyag ni VP Sara nga trabaho niya nga pag-aanon ang gibati sa mga miyembro sa KOJC atol sa iyang pagtambong sa ika-39 anibersaryo sa KOJC kagabi. Sa tanaw na ko, dili siya mapoliticize tungod kay Davaoenyo ko o Vice President ko, and doon ako'y duty na i-comfort ang mga members sa KOJC sa ilangan kalisod nga ginagaagian na. Mensahe niya sa mga Davaoenyo sa padayong operasyon sa PNP sa KOJC compound. To uphold the rule of law and to call out always violations, constitutional violations or violations sa ato ang mga balaod in the implementation of the warrant of arrest. Dugang sa bise, kinahanglang paspas ang pagpatuman ug arrest warrant sa PNP. Labi na nga naapektuhan ang imahe sa Davao City, negosyo ug mga Davaoenyo nga nanginabuhi nga hapsay ug malinawon. Dapat kasi mabilis ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest nila. Dugang sa bise, wala siya problema sa pagpatuman og arrest warrant, apan dapat sundon ang balaod sa saktong pagpatuman niini. Luyong ang korte matud pa ang musuta, sumala ni VP Sara, dunay pag-abuso sa gahom sa operasyon sa PNP. The abuse of power remains to be determined by the court, no? Pero kung opinion lang nako ang inyong pangutanon, definitely dunay abuse of authority din ha. Di na nato kinahanglan isa-isahon pa ang nakita nato na
kalapasan nga nabuhat para lang mag-implement og search warrant. Wala tayong problema sa pag-implement sa search warrant. Sa kabahin sa PRO 11, Yung ginagawa natin na implementation ng warrant of arrest sa loob ng KOJC compound ay within the bounds of the law and we follow the police operational procedures. Yung sinasabi na bakit matagal, tingnan nyo naman yung complexities ng KOJC compound. sa parayong pagpangita sa PNP sa matud pa entrance sa bunker kung asa gituuhan sa PNP nga gitaguan ni Kibuloy. Alang kang VP Sara, wala na sa syudad si Kibuloy. Ako sir, personally, sa tingin ko, wala na si Pastor Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate committee hearing. So, napaka taas nung time na pwede niyang pag-isipan kung aalis na ba ako o hindi. At isa din yon sa mga dapat pag-isipan din ng administrasyon, no? Dahil sa mga mahabang grandstanding sa committee hearing, hindi natuloy nakuha si Pastor Apollo Kibuloy. Ang panaghap sa bise kung asa bagayon si Pastor Kibuloy. Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Sara, karon ang ikanapulo ka adlaw sa operasyon sa kapulisan sa pagsilbi og arrest warrant kay Pastor Kibuloy apan wala pa gyud nila ikita ang pastor ug upat pa ka mga akusado. Nagapadayon ang operasyon karon apan midumili na ang PRO 11 nga mohatag og detalye sa ilahang mga aktibidad sa sulod sa KOJC compound. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Sa ikanapulo nga adlaw sa nagpadayong operasyon sa PNP sulod sa KOJC compound sa Davao City, malampusong napahigayon sa KOJC ang ilang ika-39 nga anibersaryo nga gitambungan ni Vice President Sara Duterte. Ato ibalik si Argil Relator. Personal nga mitambong si Vice President Sara Duterte sa pagsaulo sa ika-39 nga anibersaryo sa Kingdom of Jesus Christ nga gipahigayon at tubangan sa ilang kingdom kagabi sa KOJC compound sa Davao City. Sa iyang mensahe, nangayo og pasaylo si VP Sara. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Wala matud pa nakasayo og adto ang bise tungod sa giingong atake sab ngadto sa Office of the Vice President. Gipangandaman man kuno sa OVP ang pag-abot sa kalamidad pinaagi sa pag-institutionalize sa OVP Disaster Response Center. Apan wala matud pa sila nakaandam sa krisis nga sama sa ikaatubang karon sa KOJC. Sabi ko, as Vice President and as a Davaoenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Dili matud pa angay nga malisang ug mahadlok ang KOJC sa kadaghan sa mga pulis nga gipadala sa KOJC compound. If they bring you violence, give them peace.
show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Sa karon, wala pa matud pa sa level si VP Sara nga iyang higugmaon ang iyang mga kalaban. But you know, para sa ako, dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang ako, verse, pulong para kanila mao ang gabat sa Ginoo digid magsaba. Sumala sa PRO 11, gigrant matud pa sa PNP ang hangyo sa KOJC nga undangon usa ang operasyon sulod sa KOJC compound aron hatagan og panahon nga makasaulog ang KOJC members sa ilang anibersaryo. Nirerespeto din naman natin yon kasi lahat naman tayo ay pwedeng sumuporta sa anumang grupo o sa anumang religion. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka lalaki human makuhaan og giingong shabu og armas sa Pagadian City. Ang pagdakop sa sospek nakuhaan og video. Ano ang report? Sa hiniusang puwersa sa Regional Drug Enforcement Unit ug Regional Intelligence Unit sa Zamboanga del Sur Police, dakpan kining drug suspect atol sa bypass operation sa usa ka inn sa Purok Mangga, Barangay Tuburan sa Pagadian City bandang alas 6 sa gabi niadtong Sabado. Giila sa kapulisan ang suspect nga usa ka 41 anyos nga lalaki kinsa giingong nagabaligya og ilegal nga droga sa syudad. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang 11 ka pakete sa gituang shabu nga gisulod sa duha ka gamay nga container. Nagkantidad kini og 13,600 pesos. Nakuhaan sa bang suspect og usa ka kalibre 45 nga pusil ug magazine nga dunay mga buhing bala nga giingong iya sa suspect. Wala na mihatag og pahayag sa media ang suspect. Tanggong na kini sa Pagadian City Lock-up Cell ug gikasuhan na og paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Namatikdan karon ang pagsaka sa presyo sa pipila ka baligyang isda sa Bangkeron Public Market sa Davao City. Sa monitoring sa GMA Superradyo Davao, namatikdan ang 10 pesos hangtod 20 pesos per kilo nga pagsaka sa presyo sa isda sa Bangkeron Public Market. Sa karon ang matambaka ana sa 230 pesos ang kilo. Barilison ana sa 175 pesos per kilo. Ang per kilo sa tilapia 200 pesos, moro-moro 190 pesos, bangus 175 pesos, budburon 130 pesos matag kilo ug karabalyas 200 pesos matag kilo. Sigon sa pipila ka mga manindahay na matikdan ang gamay pag-ubos sa supply rason sa pagsaka sa presyo. Apan giklaro usab sa mga manindahay nga dili kini tungod sa nasinating bagyo ug pagdaot sa panahon sa ubang bahin sa nasud. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Subling nagkatensyon ang kapulisan ug mga miyembro sa KOJC. Human nga gimando ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III nga ablihan ang Emerald Gate sa KOJC compound sa Davao City. Ano ang report ni James Paulo Yap? Pasado alas 9 sa buntag adlong Lunes, subling nagkainitay ang kapulisan ug pipila ka mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Human nga gimando ni Pro 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ang pagbukas sa Emerald Gate sa KOJC compound sa Davao City. Gamit ang long-range acoustic device kon LRAD, gipahimangnuan ni Torre ang mga miyembro sa KOJC nga dili pugngan ang kapulisan sa ilang pag-abli sa maong gate. Sumala sa Pro 11 nga kinahanglan kini aron dili sila malisdan sa ilang pagsulod tungod padayon pakunog hapon
ang ilang pagsilbi sa warrant of arrest. Kailangan natin na buksan ang gate para freely makalabas and makapasok yung mga police officers, including the KOJC members dun sa ginagawa natin na operation. Hindi persahan ang pag-open ng gate dahil napakiusapan naman natin sila na to peacefully open the gate. Ang maong lakang sa kapulisan, gipalagan sa pipila ka mga miyembro sa KOJC. Sumala nila nga mamahimo raman kuno nga makasulod og gawas ang kapulisan sa Gate 18 nga mao'y nahimong main entrance pasulod sa KOJC compound. Nabalaka sab kuno sila karon nga gipabuksan ang Emerald Gate tungod wala kuno'y scanner ang maong gate ug mamahimong makapasulod og kontrabando ang PNP sama sa eksplosibo. Gusto lang talaga ipapasok yung mga kontrabando na hindi pinadaan ng scanner dahil nahirapan sila. Dahil meron kaming na-check, nakuha, nahuli ng mga explosive doon sa Gate 18. May scanner or wala kaming ipapasok na mga gamit to plant an evidence. Kung maipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid dun sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. Apan nabuksan gyud sa PNP ang Emerald Gate sa KOJC compound og pipila ka minuto human kini nabuksan, usa ka miyembro sa KOJC ang gidakop sa kapulisan. Gani sumala sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Torion nga lakip usa sa mga abogado sa KOJC ang hapit gidakop sa kapulisan. Nakita sab ang pipila ka mga karton nga gibitbit sa kapulisan pasulod sa compound. Kami ay umapila sa kanila na kung pwede ay open ang gate kasi patuloy pa rin naman yung ginagawa namin na implementation of warrant of arrest. And kung i-close nila ang gate, ibig sabihin doon kung sino mang tao na nandoon na hindi nila i-open ang gate, he or she can be charged with obstruction of justice. Hagit karon sa KOJC ngadto sa PNP nga pasudon ang media sa KOJC Cathedral aron personal nga makita ang ilang ginaingon nga tunnel o lagusan ug aron makumpirma nga walay nahitabo nga drilling operation sulod sa JMC compound. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Laing tensyon na sab ang nahitabo karong hapon lang sa nagpadaing operasyon sa kapulisan sa KOJC compound sa Davao City. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nagkatensyon na sab gawa sa KOJC compound mag-alas 3 karong hapon dihang kuhaon sa PNP ang fire truck nga nakapark kilid sa Gate 1 gawas sa KOJC compound. Buot sa pulis nga kuhaon na maong fire truck kay matud pa himuong ebidensya kay gigamit daw kini sa pagbabag ato sa rally niadtong Agosto 25. Nasita sa usa ka lalaki ang nagbitbit og baterya nga gamiton sa pagpaandar daw sa maong truck. Miabot ang usa sa mga abogado sa KOJC nga si Attorney Matt Santiago o gibarugan nga illegal ang ginahimo sa pulis kay doon na pa'y Temporary Protection Order o TPO ug kinahanglan matud pang respetuhon sa PNP ang right to property. Pero nagmagahi ang PNP. Taod-taod gikuha ang fire truck o giguyod kini gamit ang PNP truck. Sumala sa legal counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Torion, gipanag-iyahan daw sa usa ka restaurant ang maong fire truck ug ginagamit daw kini aron mo supply og tubig kanila. Pero ibutang daw nga kung kini tinuod illegal gihapon. Kay uwahin na matud pa ang pagkuha sa truck sumala ni Attorney Torion kay milabay na ang pila ka adlaw human sa giingong rally. Sumala daw sa balaod ang pulis nga mukuha sa instrument of the crime o ang gigamit sa krimen, kinahanglan do na matud pay personal knowledge ang maong pulis nga ang maong instrumento gigamit gyud sa paghimo sa krimen. Sa maong kaso, ang pulis nga mikuha sa truck gikan matud pa sa lahi nga unit nga na-assign niadtong Agosto 25. Ang giingon sa pulis nagtuo sa Attorney Torion nga dunay de facto martial law base na sa ginahimo matud pa sa kapulisan. Sa bahin sa Police Regional Office 11 nga ang katong fire truck nga ilang gikuha karong hapon mauna lang matud pay nabilin sa mga ginakuha nila nga gigamit sa pagbarikada ni atong Agosto 25 ug sumala ni
Police Major Catherine Dalaray ang spokesperson sa PRO11 nga ang mga reklamo daw sa mga abogado sa KOJC ipresenta na lang daw nila ilang reklamo sa korte. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban. Giangkon sa Regional Maritime Unit 11 nga usa ka commercial fishing vessel ang ilang nadakpan sa Governor Generoso sa Davao Oriental tungod sa pagsupak sa gipatumang closed fishing season. Sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao kang Police Colonel Joel Garcia, ang hepe sa Regional Maritime Unit 11 nga tulo ka tawo ang nadakpan ug moabot sa 1.4 million pesos ang kantidad sa mga nakumpiskang ebidensya. Lakip sa mga tumangong kaso sa mga dinakpan ang unauthorized fishing, use of active gear in municipal waters, bays and other fishery management areas ug fishing during closed season ilawom sa Philippine Fisheries Code. Samtang sa kinatibuk-an, nagmalampuson ang gipatumang closed fishing season sa Davao Gulf niadtong Hunyo hangtod Agosto. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 base sa National Stock Assessment Program, tungod sa ginapatumang closed fishing season, misaka og 17% o anaa sa 900 metriko tonelada ang fish catch nga makuhang isda sa Davao Gulf gikan 2022 hangtod 2023. Mapasalamaton usab ang BFAR 11 sa tarang mga ahensya sa gobyerno, lakip na ang mga volunteer groups sa malampuson nga closed fishing season karong tuiga. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipangunahan sa GMA Network Incorporated ang panata aron batukan ang fake news. Katambayayong ang pinakadagkong media ug academic institutions. Ani report. Talagsaong panagtapok ang gipahigayon sa GMA Network kung asa nag-uban-uban ang representante sa pinakadakong media ug academic institution sa nasod. Aron sa pagmugna sa halapad nga pwersa, aron batukan ang pinakahulga sa karon nga mao ang pagkatag sa fake news. 59 ka grupo ang mitubag sa panawagan sa GMA Network aron magkahiusa batok fake news. Panata kontra fake news is a continuation of a long-standing crusade to safeguard the integrity of discourse. For a problem so wide and deep, it needs a massive undertaking to fight it. Dumarating ang panahon, nalalapit ang eleksyon na mga alok ng mga kasamahan, mga ibang media institutions, media groups, ganyan din mga pamantasan para makiisa sa atin sa pagsugpo o paglaban sa fake news. So this is one occasion, nagsamsam at nagsama-sama lahat. And we're very happy, proud at taos-puso tayong nagpapasalamat at sinamahan tayo ng ibang mga institusyon na ganun din ang layunin na labanan ang fake news. Nagtuo ang GMA Network nga ang pagkontra batok fake news dili lamang sa usa ka network o institusyon apan alang sa tanan aron mugawas ang kamatuoran. Panata naming ipaglaban ang katotohanan para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Alang sa GMA Network, mipirma sa kasulatan sila si Chairman Attorney Felipe Algozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., ug Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Misalmot sab sila Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie C. Bautista. First Vice President for Public Affairs, Yanessa S. Valdelion. First Vice President for Radio Operations Group, Glenn F. Aliona. Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angela Carmela J. Cruz. Ug President and Chief Operating Officer of GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto L. Kaharian. Kauban sab dinhi ang mga media organizations. Ang Philippine Press Institute, Manila Overseas Press Club, Foreign Correspondents Association of the Philippines, National Union of Journalists of the Philippines, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas,
Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ug Center for Media Freedom and Responsibility. Alang sa print and online media, mipirma sab ang Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Manila Standard Today, Malaya, Sunstar, Daily Tribune, Business Mirror, Rappler, Press1.ph, Facts First PH, ug Philippine Entertainment Portal. Katambayayong sab ang television networks nga All TV ug Zoe TV. Kauban sab nato ang radio networks nga Catholic Media Network, Far East Broadcasting Company, Manila Broadcasting Corporation ug Quest Broadcasting Incorporated. Kauban sab ang tech giant nga Google. Kauban sab kontra fake news ang mga universidad ug kolehiyo gikan sa Metro Manila. Kini ang Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of the Philippines Diliman, University of Santo Tomas, Adamson University, Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, University of the East, National University, Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Sebastian College Recoletos, ug University of Perpetual Help System Dalta. Katambayayong sab ang mga universities ug colleges sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kauban nato ang University of the Philippines Los Baños, Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa, Ateneo de Naga University, Universidad de Dagupan, Siliman University, University of St. La Salle, University of San Carlos, University of San Agustin, University of the Philippines Visayas, Central Mindanao University, University of the Philippines Mindanao, Holy Cross of Davao College, Notre Dame of the Jangas University, University of Science and Technology of Southern Philippines, ug ang Western Mindanao State University. Ug syempre, kauban sab nato kontra fake news ang Commission on Elections nga gipangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang gawas ng pagsibya, importante aron mo gawas ang kamatuuran, lakip ang insakto ug patas nga impormasyon. Mao nga mas espesyal nga gipahigayon kini atol sa National Press Freedom Day. Apan labaw nga importante nga makauban ang katawhang Pilipino sa maong kausa batok fake news. Mao nga ang imbitasyon sa ilaha nga magkahiusa kitang tanan aron batukan ang fake. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Halos piso nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang musugat sa mga motorista karong pagsulod sa bulan sa Setyembre. Ana sa 50 centavos ang isaka sa kada litro sa gasolina, 30 centavos per liter sa diesel ug 70 centavos matag litro sa kerosene. Kinihuman ang kapin piso nga rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sa miaging semana. Sumala sa Department of Energy ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod sa pagsaka sa geopolitical tensions o kalit nga pag-undang sa Libyan oil production o exports. Gikabalakan sa usa ka magbanay sa Zamboanga City ang posibilidad nga mahugno sa suba ang ilang balay dihang nahugno na ang riprap nga mo'y nagsilbing pundasyon niini. Ani ang balitang barangay ni Efren Mamak. Daw gikabkab ang dakong bahin sa yuta sa ilawom niining usa ka balay sa Jumbo Drive, Barangay Giwan, Zamboanga City. Kamatikdan saba mga liki sa yuta nga ana sa sulod sa maong balay. Kini di ay gumikan sa nahugno nga riprap nga nahitabo niadtong Lunes. Matod sa tagya sa maong balay, kinsa mihangyo nga dili na lang panganlan, bulan sa July pa diyang napalgan niya mga crack sa maong riprap. Yo era pidi lang gatera yo ayuda sir na asya gat stay action. Mentras tiene pa poko sol, tiene pa kami poko hope. Kasi si man ulan man collapse Ang maong riprap nga naguba, nahimo sab nga agianan sa mga residente nga manglabay. Tatimbla di mi tumuhod sir. Matod sa barangay, posibleng nahumok ang pundasyon sa maong riprap gumikan sa gipahigayong dredging operation kaniadto. Amo kanal uno del cause del yan collapse el jaton riprap. The time of akal channel di the DPWH no. Although yan day bisita li ablay possible no ma ustedes man dredging akit banda na site on the kinadaan existing riprap. Hinoon gilayon kining gisusi sa mga personahe sa City Engineer's Office human makadawat og report gikan sa maong barangay.
Laumang magmuntar sila og sheet file lakip mga sandbag isip temporary solution samtang ginapaabot pa ang budget alang sa pag-repair ni ini. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Karong nagsugod na ang Burr Months, kamatikda na ang mga namaligya sa Davao City og Christmas lanterns o parol nga usa sa simbolo matag Pasko. Dungan sa pagsugod sa Burr Months o kapin tulo ka bulan una ang adlaw sa Pasko, doon na mga namaligya og Christmas lanterns o parol sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, nagsugod na og display si Vince Tayag nga taga Pampanga pa nga igo lang namaligya og Christmas lanterns sa Matina, Davao City. Sumala niya gikan pa sa Pampanga ang mga materyales sa mga ginadisplay niya nga lanterns ug upat na katuig siya nga naga-display sa Davao City. Ana sa 5,000 hangtod 6,500 pesos ang matag Christmas lantern nga iyang ginabaligya. Lauman matud pa nga mukusog ang palit sa ilang baligya karong bulan sa Oktubre. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.